Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round number 4 na tayo ng Indonesia IM Tournament at ang kalaban po natin dito ay si WGM Nguyen Thi Mai Hong ng Vietnam. So ito pong si WGM Nguyen Thi Mai Hong, isang veteran player na po ito. And alam ko talaga malakas na player to kasi merong isang tournament na alala ko, kasali dito si Grandmaster Oliver Barbosa, kung kilala nyo po yon, isang GM ng Pinas, pero based na siya sa US. Doon po tinalo siya ni Nguyen Thi Mai Hong. So talagang ito parang tumatakto sa akin, sabi ko ang lakas naman itong babaeng ito. And alam ko meron pa siyang isang tinalo na naman na WGM or IM pero hindi ko na maalala kung sino yon. So ngayon nakalaban natin siya. Actually tinutulungan po ako ni IM Pau na mag-prepare. Sabi ni Pau ang tira nito is London or Coley or Trompowski. So yung tatlong yon, hindi naman kasi ako nalalakasan doon sa mga opening na yon, kaya hindi tayo masyado nag-prepare dito, nagpahinga lang ako. So dito, punta tayo sa ating game. White po si WGM Nguyen Thi Mai Hong and ako po yung black. So dito nag-start with D4. Ayan. Knight F6, Knight F3, G6, Bishop F4, and then pagka Bishop G7, nag-E3. So sabi ko, ayan na nga, maglo-London na nga. And alam niyo naman po ang London ay napakakunat. So medyo nakakainis kalaban. So Knight BD2, D6, H3. Yan po ang London setup. And nag-decide tayo mag-double fianchetto. Ayan. So ito po yung double fianchetto setup laban sa London. Natira ko yan way back pa nung kabataan ko. Sabi ko, ibalik na lang natin sa sa old days yung mga opening natin. So dito nag-A4. And nagdi-decide ako kagad paano lalabanan yung A4. Kasi pwede kang mag-A6 para pagka nag-A5 yan, may B5. Or pwede ka lang din mag-A5. So nag-decide tayo mag-A5. Ang drawback naman yan is ito po, meron ka ng butas sa B5. So kailangan medyo maingat tayo, hindi tayo mabutasan dyan. So Bishop D3, Bishop B7, castling, Knight BD7, and then pag Bishop H2, Rook E8. So yan lang naman po ang break natin as black, Kasi hindi na po tayo pwede mag-break with C5 kasi nga magkakaroon tayo ng weakness sa B5. So E4, E5, and then dito nag-D5 siya. So actually, naalala ko, hindi ko napansin itong D5 na idea kasi expected ko kakain lang siya. Ayan, kakain. And nagdi-decide ako, knight takes ba or pawn takes. So malamang pawn takes para marami pang pyesa. So naisip ko lang to, pwede pala mag D5 Kasi pagka knight C5, ito po yung idea ko. So sa pull ang bishop and yung pawn. Kaso meron siyang bishop B5. So iiwas lang niya yung bishop, attack sa rook. And pag iniwas natin yung rook, which is also possible, malamang madidepensahan niya yung pawn. So titingnan ko lang engine, sisilipin ko lang. Actually, lamang pa rin ng konti. Pagka rook E1. Lamang pa rin ang black. Ang idea lang niya dito kasi, magsi-C3 tapos B4. Mapapaalis po yung knight natin sa outpost. Tapos pwede siyang umatake dito sa queen side. So napag-decide ko, isacrifice ko na lang yung quality. So kain, kumapture siya, capture. So matagal ko inisip ko isa-sacrifice ko ba yan kasi so lalamang siya ng quality, kapalit po isang bishop and pawn. So hindi ko alam kung sino ang lamang dito. Based lang sa ating engine, lamang ang itim ng medyo malaki na pala. Ayan. Dito po hindi ko alam kung sino lalamang, pero habang nilalaro namin yung posisyon, Rook E1, F5, actually dito pwede siyang kumain pero meron kasi akong
E3. Kunyari, ibabalik lang niya sana yung quality, no? Pero may E3 kasi pagkakain, merong ganun. So, meron tayong counter play, no? Pagka H4, pwede kong mag Queen E7, hindi na po madepensa nito kasi pag umalis ang Queen, ito po ang babaksak. So, dito nag C4. Habang nilalaro ko ito, sabi ko, parang ang ganda pala ng posisyon ng black, no? Queen F7. Take note, hindi pwede kainin, bitin ang queen. So, nag-knight B3 siya. Inatras ko lang. Knight A6. Ang ganda kasi nung pawn structure ko, no? Wala pong weakness, tas parang medyo nangiipit. Kontrolado niya yung center, oh. Ang ganda, di ba? Ayan. Tas meron siyang mga butas para dun sa knight ko. So, somehow, lamang po pala na hindi ko naman talaga expect na ganito pala kalakas yung exchange sacrifice natin, no? So, Queen E2, Rook F8, F3, Knight B4, Knight C1, and Bishop A6. So, dito nararamdaman ko lumalamang na ako kasi yung pawn niya nakapin sa queen. Ayan. So, ang threat po natin is Knight takes D5. So, pagka Rook D1, para depensa ang Rook, nag-Rook E8 ako, and then, may na-miscalculate ako dito. Hindi ko napansin, pwede pala siya mag-B3. Hindi ko napansin to kasi i-open lang niya pala ito para depensado yung C4. Buti na lang yung lamang ko talaga pang long lasting kasi hindi naman po maaalis yung napakalakas kong center. Ayan. So, hindi ko na-calculate ito. Akala ko nga panalo na ako. Akala ko mag-Rook A3 siya. Tapos, pwede ako mag-Bishop H6. Atake sa knight para pagkakain ko dito, may kain na akong ganun. So, halimbawa, gumanon, pwede ko nang capturein. Ayan. So, kakain. Yan po yung analysis ko. So, nung nag-B3, medyo uminit yung yung pakiramdam ko. Sabi ko, nako, miscalculation. Pwede pala yun. Depensado na ito. And nawala na yung mga ideas kong knight takes D5. So, buti na lang, long-term advantage nga tayo. So, mission abort. Bishop C8. Ikot na lang natin papuntang king side. So, nang Rook B1, F4, Knight A2, and then Bishop F5. Kasi, di ba, nabarahan na tayo dito sa diagonal na yan. Nilipat naman natin. Dito naman yung diagonal ng bishop. Napakalakas. So, Rook BC1, Knight A6, Rook F1, and then G5. So, unti-unti nating aatakihin sa king side kasi wala naman siya masyadong magawa. So, nag-Knight C3, Knight C5, threatening B3. Of course, didepensa, Queen D1, H5, atake na tayo sa king side, King H1, Queen G6, and then Bishop G1. So, ito na po yung critical position kasi maraming pwedeng gawin, no? So, naisip ko, pwede akong gumanito with Knight D3. Atake sa Rook. Kaso, ang problema ko dyan, baka mag-Rook C2, pagka Knight B5 ko, Rook E2. So, lalabas, ibabalik niya po yung exchange. Kaso, magkakaroon siya ng outpost na knight sa E4. At nararamdaman ko dito, baka mahirap tong i-convert. So, lalaman ko isang pawn, although may atake pa naman ako sa G4, ano? So, magkiking F7, Bishop F6, Rook G8, and then G4. Kaso, nararamdaman ko, sabi ko, baka malakas yung knight sa E4, hindi ko mapaalis yan. And take note, pagka inatake ko dito, may bishop nakaabang doon. So, siguro, yung atake ng knight ko, sa malayo pa. Sabi ko, baka mahirap i-convert ito Kaya hindi ko na yan pinasok. Ang ginawa ko, Knight D7. Inatras ko na lang para ang gagawin, i-control niya yung E4 square. So, ang problema ko naman dito is baka atakihin itong C7 pawn. Ayan. So, mahirap po siyang depensahan. Pagka gumanon, ang plano ko,
Rook B8. Take note, pagka gumanyan, may tama doon, Rook E8 lang. Para walang fork sa Queen at King. Ayan. So dito, pagka Knight B5, Rook B7. Ganyan po ang gagawin ko. And then, Knight F6, G4, atake tayo sa king side. Although yan ang ikinakatakot ko kasi nga yung rook natin medyo mami-misplace dun sa B7. Ayan. Buti na lang hindi siya na ganyan. Rook E1. So ayan na. Knight F6. Inaccurate pa binigay. No? G4 na daw kagad. Pero anytime kasi yung G4, ngayon hindi na siya pwede mag Knight B5 kasi pwede ko nang depensahan with Rook E7. So ng Queen E2, ayan na, G4, Queen F2, Bishop H6, and kung mapapansin nyo po, wala na siya magawa. No? Rook A1 na lang ang ginawa niya. Rook E7, Rook A2, Rook G7, and then Rook D2. So actually dito po, mahaba yung calculation ko. Kaso hindi ko matapos yung laro. No? Iniisip ko, kain, E4, lakas na ng E3 pero hindi ko makita yung finishing blow kasi meron siyang Queen G2. Hindi ko makita yung finishing blow. So pagka halimbawa umatras, gaganon, E3, Rook G2, hindi ko mahanap yung pangmate. No? Pero tingin ko dito, talo na rin to. Baka ang tira H4. Tapos Knight H5. Tapos Knight G3. So buti na lang mahaba pa oras natin. Hindi ko muna pinersa. So nag King H7 muna tayo. Pagka Queen F1, ayan. So baka lumabas kasi yung bishop. Yan ang ikinakatakot ko. Persado na ang persahin. So next move, tinira ko na kagad. Bahala na. Kasi pagka yung bishop nakalabas, baka mabuhayan eh. So E4, take note, hindi ko naman pwedeng G3, no? Pagkalabas ng bishop, baka naman masara at hindi na tayo maka-atake. So dito, binasag ko na E4, kain. And ang lakas ng bishop, nakatutok sa king. So ang threat po niyan, GH3. And mamatihin na siya. So dito, nag-rook E4, capture, Queen D3, and ito, alam ko, endgame technique na lang. So, pinagdadasal ko talaga mag-queen to queen siya eh. Siguro, Rook E2, best niya. Atras ko dito. And, of course, tagilid na rin, tal na rin, sabi po ng ating engine. Pero, at least meron pang queen. Baka't sakaling makachamba ng perpetual. Diba? Kaso, nung nawala po yung queen, ito po, napakadali nang i-convert. Kasi control ko pa yung open file. Meron akong dalawang malakas na pass pawn. So, king at the center na lang. Ayan. And then, pasok ang rook. So, naipit-ipit na po siya dito. F3, capture. And then, pag king F1, king E4, pasok na yung king. Bishop F6 and Bishop E3. So, dito po, resign na siya kasi yan na po ang threat. So, wala na rin talaga siyang magagawa dito. Kahit halimbawa, ipalit niya yung rook, no? Actually, hindi pala pwedeng ipalit yung rook. Ibalik lang natin ng konti. Halimbawa, ipalit niya yung rook dito. Pwede ko kasing kainin lang po yan, eh. Kain, and then king. Ayan. So, papasok yung king ko. Mauunahan ko siya definitely. Although, medyo nakakatakot pa pala to. Kasi may ganun, no? Ka-counterplay sa ilalim. Pero malayo na yun sa bituka. Siguro i-atras ko na lang muna. Pagka ganun niya, king, pagkakain, check, tas ganun. Pagka nakain ko yung isang pawn, ubos na po lahat. Lahat po makakain. So, yan po yung mga problema niya kasi yung king ko mas active. So, yan po ang ating round number 4. So, 3 straight wins tayo. Medyo nagkakaroon tayo ng momentum. Hopefully, mag 5 straight wins. And abangan nyo po yung round number 5. Ang kalaban ko is isang FIDE master, si Arif Abdul.
Ayan, so abangan nyo po yan. I-analyze din po natin yan. Hopefully, manalo ulit tayo. Good evening mga pa-Jaffers. So nakita nyo naman po yung game natin today, no? Talagang pitpitan ang nangyari. So talagang pagod na pagod po ako kasi 2 games today. Tapos 2 mahabang games laban dun sa mga babae. So sila po yung 2 bottom seed. So kailangan talagang talunin. Buti na lang na iraos natin. So simula bukas, ang game po is 3:30 PM. Malalakas na yung mga kalaban. So yung mga medyo matataas na seed na mga 2,300 na po lahat ng mga kalaban natin from now on. So pabigat ng laban. Abangan nyo po kung ano mangyayari sa round number 5. And bago tayo matapos, ipapakita ko lang yung dinner ko for tonight. So ang dinner natin for tonight, meron tayong mushroom, kanin, tapos ito sirloin daw ito. Itikman natin kung masarap. Tapos ito, hindi ko alam kung ano yan eh. Pero mukhang maanghang kasi ang laki po nung sili doon. And ayan, chicken soup, cream of chicken soup. So yan po ang dinner natin for tonight. Bala ko sanang mag ice cream kaso walang ice cream ang pumalit, halo-halo. So mamaya po halo-halo tayo kasi celebration konti, although malayo pa po. 7 rounds to go. Tingnan natin anong mangyayari sa tournament. So dyan po tayo matatapos. And hopefully na-enjoy nyo po itong vlog natin for today. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.